Pagbalik ni Shin Lang sa residence ng Marquis of Changping sa loob ng study room, ay nadatnan niya ang depressed na si Mukong. Masakit, hindi ba lahad niya kasabay ng pag-akbay kung ganun ito raw ay magpatuloy lang sa pagramdam sa sakit, pasasaan ba't ito'y masasanay din? Brother-in-law sambit ni Mukong nagtanong kung ang lahat ba ng mga babae ang gusto ay mga gwapo't makapangyarihang mga lalaki lang, of course tugon ni Shin Lang. Di maiwasang maiyak ni Mukong sa kanyang narinig inilahad na kung ganun sa tuwing sinasabi raw pala ng mga babae na gusto nila ang mga lalaking mayroong lalim iyon ay kasinungalingan lang, hindi sabat ni Shin Lang, hindi kasinungalingan kundi panlilin lang sa sarili, tumugon si Mukong na hindi niya naiintindihan. Nilinaw ni Shin Lang na maraming mga tao ang nag-iisip na sila'y naiiba, iniisip na ang kanilang pag-ibig ay dapat nabanggaan ng kaluluwa, resonance ng espiritu, subalit sa pagdating na sa akto o sa aktwal na napagpili ng partner saka lang nila nare-realize na after all, sila ay hindi ganoon ka-transcendent. Para sa babae at lalaki na mahulog sa isa't isa kailangang magkaroon muna ng reproductive impulse, ang impulse ang nauuna bago ang karakter, then doon pa papasok ang spiritual resonance. Then kung ganun tugon ni Mukong, kung ganun ang lalaki raw bang tulad niya ay mayroon pa ring attraction, syempre naman tugon ni Shin Lang. After all, ito ay ang heir ng Marquis of Xuanwu, isang top noble, ang mga bagay na ito pa lang ay deadly na napangakit sa maraming mga kababaihan. Gayunpaman ang mga babaeng iyon ay mga babaeng hindi nito gusto, marahil hindi nito masabi ng hayagan, subalit sa kaloob-looban ng puso nito, ang babaeng gusto nitong mapang-asawa ay isang babaeng kapantay nito pagdating sa estado, hindi raw ba? Tumanggo-tango si Mukong bilang kumpirmasyon, exactly dugtong pa ni Shin Lang, ang lahat ay ordinaryo, kaya wag nitong sisihin si Zuning sa pagiging realistic at pagiging napaka-untranscendent. Brother-in-law lahad ni Mukong nang may pag-aalangan, siya raw ba ay mayroon pa ring tsansa na mapang-asawa si Zuning. Kasabay ng pagkurot sa magkabilang pisngi ay tumugon si Shin Lang na syempre naman meron, hanggat ito lang ay maging gwapo at malakas ito ay magkakaroon ng tsansa, kung kaya taba, either gusto nitong mag-transform o manatiling subject ng panghahamak, choice na nito. Ang pagsusulat ng mga libro ay isang great dream, ngunit wag nitong kalimutang ito pa rin ay ang heir ng Marquis of Xuanwu, kailangan nitong manahin ang family business, kaya para sa tulad nito, ang pagbabanggit sa inaasam na pangarap ay kahiya-hiya. Tanging ang mga tao lang na tulad niya o mga taong katulad ng brother-in-law nito ang mayroong karapatang magbanggit patungkol sa katagang pangarap, nagtanong kung naiintindihan ba nito. Brother-in-law, tugon ni Mukong, umano'y kung ganon, ano raw ba ang pangarap nito? Kasabay ng pagbukas sa kanyang mga braso ay sumagot si Shin Lang na mundong walang anumang grudges, ang sino mang mangahas na maghatid ng grudges laban sa kanya ay dudurugin niya, at ang sino mang hindi niya magustuhan, ay wawasakin niya. Kung kaya ngayon dugtong niya kasabay ng pagbaling, kamusta raw ba, hindi raw ba't iyon ay astig? Pagsapit ng gabi, si Mr. Huang Tong, nakaka-promote lang bilang elder ng Heavenly Dao Society, ay naglakbay ng libo-libong milya patungo sa capital dahil lang sa narinig niyang mga sabi-sabing si Shin Lang ay nagbabalak na kumita ng 3 milyon para sa hari. Young Master Shin, bungad niya sila raw ay makakapag-provide ng 3 milyong gold coins, subalit ito raw ay maaaring magdulot ng 7 hanggang 8 milyong losses. Tama yun, tugon ni Shin Lang, sa kasalukuyan ang Heavenly Dao Society ay nag-e-expand, bawat barya ay mahalaga, kung kaya kapag sila ay mag-withdraw ng ilang milyon, maraming mga proyekto ang maaantala. Brother Huang, umano'y ang mga kataga nito ay sapat na sinabi niya na ang 3 milyong ito ay kikitain niya ng mag-isa, siya ay hindi kukuha ng kahit na isang barya mula sa Heavenly Dao Society. Ano, sambit ni Elder Huang sa kanyang isip kasabay ng pag-upo, kikitain ng mag-isa ang 3 milyon sa loob lang ng isang buwan, umano'y kahit na ang pagnanakaw nga ay hindi magiging ganoon kabilis. Inilahad na absolutely siya ay naniniwala sa abilidad ni Young Master Shin, subalit sadyang siya raw ay curious lang, ano ang aasahan nito upang kumita ng 3 milyon sa loob lang ng kalahating buwan. Agad na naglabas ng maliit na bote o vial ng golden blood si Shin Lang, tinanong si Elder Huang kung ano sa tingin nito, ito raw ba ay mukhang mainam. Si Elder Huang ay nagtaka, nagtanong kung ano ito, sumagot si Shin Lang na ito ay golden dragon blood, in-extract mula sa mga deep sea dragons. Sa kabuuan siya raw ay mayroong 1,000 vials ng ganito, at ibebenta niya ng 3,000 gold coins bawat piraso.
Bumili ka ng isa at ikaw ay magtatamo ng matinding kapangyarihan. Ito ay tsansa upang baguhin ang kapalaran, isang posibilidad upang maging ministro, 3,000 gold coins para sa bawat henerasyon ng mga maharlika. Ang bote ng Golden Blood ay mariing pinagmasdan ni Elder Huang. Idinugtong ni Shin Lang na ang mga ito'y ibebenta niya lang sa loob ng 10 araw, palampasin mo at ikaw ay magsisisit manghihinayang habang buhay. Young Master Shin patanong na sambit ni Elder Huang, talaga raw bang ito ay Dragon Blood? Syempre naman, tugon ni Shin Lang, syempre, ito raw ay peke. Sinabi ni Elder Huang na ngunit si Young Master Shin ay ang siyang nakadiskubre sa Land Brothers at lumikha sa Nirvana Army. So, ang effects daw ba ng Dragon Blood na ito ay tunay o peke? Sumagot si Shin Lang na peke dahil kung ang effects ay tunay, bakit niya naman ibebenta? Nilinaw na ang bagay na ito ay mayroong kakayahang i-boost ang strength, spirit at agility. Ang effects ay obvious at astonishing, subalit, tatagal lang sa loob ng 1 buwan. Sa kasagsagan ng mga naging experiments ni Shin Lang, maraming mga failed samples ang lumitaw at ang Dragon Blood kuno na ito ay isa sa mga iyon. Ito ay komposisyon ng mga patay na mga Golden Bloodline goo insects, umaasta bilang super stimulants, nag-e-increase ng husto sa human ability, subalit tumatagal lang ng 1 buwan. Siya ay naka-obtain ng mahigit sa 300 vials, then hinaluan niya ng 12 ng mga substance, hindi lang sa ginawang 3,000 ang 300, nagdulot din upang imposibleng ma-identify ang mga ingredients ng kahit na sino man. Ang totoo ang ginawang iyon ni Shin Lang ay mabait pa, dahil kung iba halimbawa na lang ay ang mga health product companies mula sa Earth, ito ay pinalabnaw pa ng husto hanggang sa umabot ng at least 100,000 bote. Idinugtong kay Elder Huang na pagkatapos na makonsom hindi lang sa ito ay maggagawad ng matinding lakas, maging ang mga issues sa kasiglahan ng mga kalalakihan ay mareresolba, kahit na pagsabayin pa ang 5 mga babae hindi magiging problema. Kung kaya ngayon Brother Huang sabihin daw nito sa kanya para sa ganito ka-amazing na Golden Dragon Blood, hindi raw ba't ang 3,000 gold coins ay napakamura? Nanlaki ang mga mata ni Elder Huang sa kanyang narinig na patanong, kung talaga bang ang bagay na ito ay ganoon ka-miraculous. Aahem-ubo ni Shin Lang well ang ilang aspeto, at ito raw ay mas miraculous pa kaysa sa na-imagine nito. Subalit syempre kailangan niyang ideklara rito na ito ay hinding-hindi niya gagamitin, siya naman ay kilala na nito ang kanyang kapangyarihan ay boundless, kaya hindi niya na kailangan pa ang ganitong uri ng mga bagay. Oo, tugon ni Elder Huang, talaga rong alam na alam niya ang mga abilities ni Young Master Shin, sabay tanong kung ang bagay ba na ito ay mayroong mga side effects. Agad na sumagot na wala si Shin Lang, ito raw ay natest niya na ng 12 beses sa mga tao at hayop, ito ay walang anumang side effects. Ngunit teka lang Old Huang, ano ito? Wag daw nitong sabihin sa kanyang kailangan nito ang bagay na ito. Hindi agad natanggi ni Elder Huang, iyon daw ay imposible, sadyang siya raw ay mayroon lang uncle na mayroong certain difficulties sa banda roon, kung kaya kung maaari raw bang siya ay makabili ng ilang bote para sa uncle niya na iyon, ganoon ba, tugon ni Shin Lang. Sa nagdaang mga araw ay iginugol ni King Ning Yuan Xian ang karamihan sa kanyang oras sa maingat na pagbabasa, sa lahat ng mga secret reports patungkol kay Ningxing. Hindi niya gusto si Prince Ningxing, subalit since siya ay nag-agree na sa publiko at sinuportahan ito para sa bid for succession, kailangan niyang maintindihan ng lubos ang nature ng anak niya na ito. Kapansin-pansin ang kanyang naging reaksyon nang mabasa ang isang partikular na report, inilahad sa kanyang isip na ang mga paraan ni Ningxing ay hindi partikular na pangmatalino, mabagal at nakakapagod, subalit, napakamasusi. Ito ay napakahigpit laban sa mga kriminal, nililinis sa napakametikulusong paraan ang mga korap na departamento. Ang paraan nito ay time-consuming, subalit napaka-epektibo. Marahil kung titingnan ito ay foolish at exhausting, dahil maaari namang pagbanggain na lang ang mga factions, mag-compromise dito at doon, yet perhaps mukhang ang Yu Kingdom ay talagang nangangailangan ng ruler na gaya ni Ningxing, isang ruler na stubborn at foolish. Tinanong niya si Eunuch Li kung sa tingin ba nito lubhang napaka-mediocre ni Ningxing, gayunpaman, ang head eunuch ay hindi nangahas na sumagot. Inilahad sa kanyang isip na marahil ang tingin ng Majesty kay Prince Ningxing ay mediocre, subalit sa tingin niya ito ay resilient. Ang Majesty ay palaging umiiwas sa panganib, dinidelay ang mga nagnananang sugat, ngunit sa bandang huli, sasabog lang din naman.
Hasambit ni King Ning Yuan Xian kung ayaw nitong magsalita di wag sabay tanong kung nagsimula na ba ang brat na Xinlang na iyon, ang brat ba na Xinlang na iyon ay hindi pa rin nagsisimula. Sumagot si Eunuch Lee na nagsimula na at nang makita ang report ay ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian umano'y ang rascal na iyon, ay talagang marunong magyabang. Bigla-bigla ay dalawang bagyo ang sumalanta sa capital. Ang una ay nagmula sa faction ng Crown at Third Prince nagdemand sa mga noble house at mga mayayamang merchants na wag mag-commit sa anumang financial dealings kay Xinlang, walang business, walang donations, nagbabalak, o umaasang maharangan si Xinlang sa ganoong paraan. Ang pangalawang bagyo ay si Xinlang mismo. Ang rumor patungkol sa Golden Dragon Blood ay nagsimula ng kumalat. Yung land beggars at yung 2,000 mga basura sambit ng isang individual sa isang shop. Tinanong ang kanyang kasamahan, kung alam ba nito ang dahilan kung bakit ang mga iyon ay bigla na lamang lumakas. Sumagot ang isa na dahil sa si Xinlang ay mayroong Golden Dragon Blood, at iyon ay ibinigay nun sa mga iyon. Nonsense, tugon ng isa, iyon daw ay nonsense, dahil saan ka naman daw ba makakahanap ng Dragon Blood? Sumabat ang isa pa na malamang na iyon ay nahanap ni Qiu Yao sa kung anong ancient ruins, dahil kung hindi lang ganoon, papaano naman daw ba mangyayaring ang mga basurang iyon ay bigla na lamang magiging ganoon ka makapangyarihan. So ganoon pala, sambit ng isa pa. Narinig niya raw na ang Imperial Envoy na si Yun Mengzi ay nalasing sa Flower House at aksidenteng nalik ang impormasyong iyon. No wonder, sambit naman ng iba pa, no wonder. Ang rumor na ito ay mabilis na kumalat sa buong capital. Ang mga balawis at mga commoners ay mariing naniwala, ang mga middle class elites ay half convinced, ang mga high nobles ay nanuya, though ang iba ay napaisip. Sinabi ng isang censor na ang kwento na ito ay lubhang napaka-bizarre, napakalinaw na ito ay gawa-gawa lamang ni Xinlang, sadyang pinalik kay Yun Mengzi, upang mang-scam ng pera. Ngunit sambit ng isa, ngunit papaano iyon nagawa ni Xinlang sa loob lang ng 3 buwan, yung 2,000 mga walang silbing tanga ay naging mga elite warriors. Sambit ng nasa harap, hindi raw ba kaya, at matapos ang ilang araw at gabing pagbuburo, marami ang hindi mapakali. Ang capital ay mayroong mga great houses katulad na lamang ng Zhou clan, mga pamilyang punong-puno ng talents. Gayunpaman, sa mga great houses na ito ay mayroon ding mga declining families, at ang dragon blood na ito ni Xinlang ay isang bagay na kanilang pinakakailangan kung totoo man ang mga sabi-sabi. Dumaan ang ilan pang mga araw at sa wakas ang unang isda'y kumagat na sa pain, ang heir ng Viscount of Zilong House. Si Wang Bi ay ang legitimate son, gayunpaman sa poor talent na mayroon ito katamaran at kalayawan, ito ay bumagsak sa martial exam. Ang ama nito na si Wang Shu ay isang third-rank general, na nasa ilalim ng command ni Marquis Nangong Ao. Para kay Wang Bi, ang kanyang naging pagbagsak sa martial exam ay hindi ang pinakamalala. Ang pinakamalala ay ang naging pagpasa ng kanyang illegitimate na kapatid sa isinagawang exam sa taong ito. Inilahad kay Yun Mengzi na sinabi ng kanyang ama na kapag siya ay bumagsak pang muli ipapasa na ng kanyang ama ang titulo sa kanyang half-brother. Kapag iyon ay nangyari katapusan niya na, kung kaya brother yon, kailangang siya raw ay tulungan nito. Si Yun Mengzi ay pinakiusapan niya ng husto hanggang sa huli, wala nang nagawa pa si Mengzi bukod sa pag-agree at dalhin si Wang Bi kay Xinlang. Pagdating nila sa residence ng Marquis of Changping, sa mahinang boses ay inilahad ni Yun Mengzi na ito ay sa backgate dumaan, at wag hayaang mayroong sino mang makakita. Ilang sandali pa ay narating na nga nila ang backgate. Wang bilahad ni Yun Mengzi, ito raw ay dadalhin niya kay Xinlang, subalit, ang success ay hindi niya may gagarantya. Si Wang Bi naman ay nagduda dahil sa ang ginawa nilang pagpasok sa residence ay naging napaka-smooth. Hindi raw ba kaya, na si Xinlang at Yun Mengzi ay nagsasabwatan upang siya ay i-trick. Ang eksena ay lumipat sa loob ng secret chamber. Brother, sambit ni Xinlang kay Yun Mengzi sa malakas na boses, nagtanong, kung papaano nito nagawa sa kanya ang bagay na ito. Umano'y magmula nung ikinalat nito ang sekreto patungkol sa Golden Dragon Blood siya'y araw-araw nang kinukuyog, at ngayon ito pa talaga ay rekta nang nagdala ng tao patungo sa kanya, ito raw ay kalabisan na. Yun Mengzi, ito raw ay ipagpatuloy pa nito, at puputulan niya na ang kanilang pagkakapatid. Lang paliwanag ni Yun Mengzi, ito raw ay si Wang Bi, ang heir ng Viscount of Zilong. Ito raw ay lubhang nakakaawa, siya ay nakaramdam na ng bond dito, kaya ito'y hindi niya matiis. Sa pabulong na paraan ay dumugtong na kung ito ay mayroong extra na Golden Dragon Blood pakiusap, ito ay bigyan nito ng kahit na kaunti.
Sumigaw si Shinlang na ito ay ang kanyang lifeblood kaya papaano naman daw ba mangyayaring ito'y ipamimigay niya lang ito raw ay isang ancient dragon blood ito ay priceless gayunpaman si Yon Mengzi ay nagpumilit, hindi tumigil sa pakikiusap. Hay buntong hininga ni Shinlang Wang Bi tama raw ba inilahad na kung ito ay bibigyan niya ng Golden Dragon Blood tiyak na ito ay makakapasa sa martial exam at aangat sa glory nagtanong na kapag ka ba nangyari yon, ito ba'y tatayo sa tabi ni Prince Ningxing. Oo mariing tugon ni Wang Bi absolutely sabay dugtong sa kanyang isip na as if naman iyon ay kanyang gagawin umano'y once na siya ay maging makapangyarihan, ang mga ito'y hahayaan niya lang na mabulok. Ano suportahan si Ningxing suportahan ang walang silbing prinsipe na iyon, ang mga ito raw ay mangarap. Asya nga pala parinig ni Shin lang isang oras na ang nakararaan mayroong nag-offer ng 5,000 gold coins sa kanya para sa isang bote ng Golden Dragon Blood subalit siya ay tumanggi at kung hindi lang dahil sa ito ay dinala mismo ng kanyang brother dito, ito'y hinding-hindi niya ibibigay. Ano sambit ni Wang Bi sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla 5,000 iyon daw ay napakamahal, ni ang kanyang Wang family nga raw ay hindi kayang kumita ng ganoong halaga sa loob ng isang taon. Ano baling ni Shin lang hindi nito ma-afford, kung ganun ito raw ay umalis na lang. Teka lang pighil ni Wang Bi siya raw ay hindi sigurado kung talaga bang ito ay gagana iyon ay napakalaking halaga, kaya papaano kung ito ay hindi gumana. Sa baso ay nagbuhos ng 1/3 si Shin lang inilahad na ito ay ibibigay niya rito ng libre kapag ka naramdaman nitong gumana maaari itong bumalik upang humingi ng pera sa ama nito, at kunin ang natitirang 2/3 ng bote ng Golden Dragon Blood. Sa kanyang isip ay napatanong si Wang Bi na hindi ba kaya na ito ay poisonous subalit ang kanyang paghahangad ay nanaig ang Golden Blood ay ininom umano'y kung siya ay mamamatay, then so be it. Sa sumunod na segundo ay mayroon siyang naramdaman sa kanyang buong katawan pakiramdam niya'y siya'y punong-puno ng enerhiya, at ang lahat ng enerhiyang ito ay gusto niyang ilabas. Natuon ang paningin sa stone lock na nasa sulok na mayroong bigat na 200 cat ties which is katumbas ng 120 kilo agad na naglapat ng kamay, at nagawang malift. Ang bagay na ito'y labis na ikinabigla ni Wang Bi sa katunayan ay hindi makapaniwala sapagkat noon ay hindi niya ito kayang gawin ilang taon na ang nakararaan ang ganitong bigat ay kaya niyang malift ngunit gamit ang 2 kamay gayunpaman sa paglipas ng taon siya ay nahulog sa kalayawan at kahalayan na siyang sumira sa kanyang katawan at magmula nun, kahit na 100 cat ties lang ay hindi niya na malift. Ngunit ngayon pagkatapos na makonsume ang 1/3 lang ng isang bote ng Golden Dragon Blood ni Shin lang, siya ay nagkaroon na ng mahimalang lakas. Kung kaya kapag ka nakonsume niya ang isang buong bote hindi raw ba't iyon ay nangangahulugang siya'y papailang lang sa kalangitan, hindi raw ba't ang pagpasa sa susunod na martial exam ay magiging napaka-effortless lang. Incredible sambit niya kasabay ng pagkautaw amazing talagang ito raw ay tunay na Golden Dragon Blood napaka makapangyarihan si Young Master Shin, ay talaga rong napaka trustworthy. Si Young Master Shin ay talagang isang divine man, talaga rong ito ay napaka-divine. Sinabi ni Shin lang na kailangan niya munang i-clarify ang effect ng Dragon Blood ay nakadepende sa tao maaaring sa iba ito ay gumana subalit para sa iba, maaaring hindi. Kung kaya kapag ka ito ay walang anumang epekto para rito mas maiging ito'y wag na lang magsayang pa ng pera yung 1/3 vial na kinonsem nito ay ibibigay niya na lang dito ng libre, at ito ay maaari nang makaalis. Gumana pa ulit-ulit na sambit ni Wang Bi ito raw ay gumana ang effect ay miraculous, pakiramdam niya ang kanyang lakas ay umangat ng higit pa sa doble. Fine tugon ni Shin lang kung ganun siya ay magre-reserve ng 2 oras para rito subalit kung ayaw nito, ito'y ibibigay niya na lang sa iba. Hindi pighil ni Wang Bi benefactor Shin kailangan niya rong makuha ang isang buong bote ng Dragon Blood na ito pakiusap ito'y wag nitong ibigay sa iba ito ay ang kanyang lifeline, ang kanyang future wealth at glory ay nakadepende rito. Siya raw ay uuwi na ngayon din upang kumuha ng pera kapag ka siya ay hindi binigyan ng kanyang ama, papatayin niya ang kanyang sarili sa harap nun mismo. Si Wang Bi ay dali-daling tumakbo damsambit niya sa kanyang isip maging ang kanyang pagtakbo ay bumilis, at siya ay hindi na hinihingal. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Wang family ang taong ito ay ang ama ni Wang Bi na si Viscount Wang Shu, ang Viscount of Zilong. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa ay inilahad na napaka-late na subalit ang wastrel na anak niyang iyon ay hindi pa rin umuuwi sino ba ang nakakaalam, kung iyon ay nagsasayang na naman ng oras sa kahalayan.
Idinugtong sa kanyang isip na siya ay nakagawa na ng arrangements para dun upang mag-aral ng martial arts dito sa capital. Umaasang iyon ay mayroong maaabot, subalit ang naging pagbagsak nun ay napakabilis, iyon ay mas malala pa kaysa sa illegitimate brother nun. Gayunpaman, sa pareho ring sandali ay dumating si Wang Bi agad na lumuhad. Father, bungad niya, siya raw ay bigyan nito ng pera. Hindi 5 kundi 6,000. Isang bagay naman na nagpaangat sa blood pressure ni Viscount Wang. 6,000 patanong na sambit nito kasabay ng paglapit. Hawak ang lotigo. Ano ito raw ba ay nababaliw na ni, alam daw ba nito, kung gaano katindi ang halagang iyon? Umano'y ang kanilang yearly income pagkatapos na makaltasan ng lahat ng mga expenses 2,000 lang ang natitira, tapos ngayon ito ay magdedemand ng 6,000. Ano ito raw ba ay hindi titigil hanggang sa hindi mabankrupt ang kanilang Wang family? Ano raw ba kaya kung ito'y patayin niya na lang sa bagbog? Father, tugon ni Wang Bi, sa pagkakataong ito siya raw ay humihingi ng pera ng mayroong magandang dahilan, hindi para sa kanyang sarili lang, kundi para sa kanilang family. Siya raw ay aangat sa glory sa susunod na martial arts exam, tinitiyak niyang siya ay magtatagumpay. Umano'y si Xin Lang ay mayroong golden dragon blood, iyon ay ayaw nung ibigay sa iba, subalit since kaibigan niya si Meng Zi siya ay pinagbigyan nun ng kaunti, at ang tanging hinihingi lang ay 6,000 gold coins. Si Viscount Wang ay lalo lang na nag-alburuto sa kanyang narinig. Inilahad sa kanyang isip na ang pagwawaldas ay isang bagay, subalit ang maging ganito ka-stupid, ito ay ini-scam na ni Xin Lang, yet magbabayad pa talaga. Umano'y napakalinaw na ang Yun Meng Zi at Xin Lang na iyon ay magkasabwat. Ito naman ay hindi pa nagbabayad, tama raw ba, tanong niya sa kanyang anak. Syempre hindi pa, tugon naman ni Wang Bi. Subalit siya ay binigyan na ni Xin Lang ng 1/3 at ang natitirang 2/3 ay ni-reserve nun para sa kanya sa loob ng 2 oras. Kapag ka siya ay hindi nagdala ng pera, iyon ay ibibigay nun sa iba. Sa kanyang pagmumukha ay sumigaw si Viscount Wang na iyon ay scam, si Xin Lang ay isang fraud, isang malaking mandar-ambong. Kung kaya ito raw ay pumirmi na lang dito sa bahay, wag nang tumungo sa kung saan-saan, nagbigay ng utos sa mga guards na itali ang kanilang young master. Father, tugon ni Wang Bi, sinisira nito ang kanyang future, iyon daw ay tunay na dragon blood. Dragon blood, may asigaw ni Viscount Wang. Umano'y si Xin Lang ay isang bastard, isang ganap na fraud. Agad na bumaling si Wang Bi, at kumuha ng blade. Father, sambit niya ang blade na ito ay mayroong bigat na mahigit sa 100 cut-ties. Hindi raw ba't sinabi nitong ito'y hindi niya malilift buong buhay niya, pues ngayon Father, siya raw ay pagmasdan nito. Ang blade ay agad na inangat at iwi na siwas, isang bagay naman, na labis na nagpabigla kay Viscount Wang. Inilahad sa kanyang isip na si Wang Bi ay matagal nang inabandona ang martial arts, sinasayang ang sarili sa pag-inom at kasiyahan, ang katawan nito ay nasira na, kaya papaanong nangyaring ito'y bigla na lamang lumakas. Father, lahad ni Wang Bi, ano nakikita na raw ba nito ngayon, sa 1/3 lang ng bote ng dragon blood siya'y naging ganito na kamakapangyarihan. Kung kaya kapag ka nainom niya ang isang buong bote, isipin na lang nito kung ano ang magiging resulta. Sa kanyang isip ay inilahad ni Viscount Wang na talagang ito ay mayroong miraculous effects, hindi raw ba kaya na iyon ay talagang tunay na dragon blood. Father, lahad ni Wang Bi, tandaan daw nito ang 2,000 walang silbing recruits ni Xin Lang, ang mga iyon ay mas malala pa kaysa sa kanya, subalit sa loob lang ng ilang buwan ang mga iyon ay naging elite army, at ang lahat ng iyon ay salamat sa dragon blood. Father, sa ngayon kakaunti lang ang naniniwala kay Xin Lang, gayunpaman, ang katotohanan ay hindi habang buhay na may tatago. Sa capital ay mayroong mga pamilyang higit na mas mayaman at mas malakas kaysa sa kanila, kung kaya kapag ka sila ay naghintay pa, ang golden dragon blood na iyon ay maglalahon na. Sa pasigaw na paraan ay binigyang diin na ito ay hindi lamang patungkol sa kanyang kapalaran, kundi patungkol din sa kinabukasan ng kanilang family. Natigilan saglit si Viscount Wang. Very well, lahad niya. Ito raw ay sumama sa kanya upang kunin ang pera. Ilang sandali pa ay ilalagay na ni Wang Bi ang panghuling kahon sa balsa na pahawak sa kanyang dibdib. Si Viscount Wang, inilahad sa kanyang isip na ito na ay ang quarter ng yaman ng kanilang Wang family na nasimot niya, mula sa pagdespalko sa mga military funds at mga suhol na natanggap niya. Son, siya raw ay sasama rito. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Wang Bi sa kanyang narinig. Inilahad sa kanyang isip na iyon ay imposible, iyon ay hindi maaari sapagkat madidiscovery nito ang 1,000 niyang kickback, kasi nga, 5,000 lang ang hiningi ni Xin Lang ngunit 6,000 ang hiningi niya sa kanyang ama.
Father lahad niya ito raw ay hindi maaaring tumungo doon dahil papaano kung ito ay pinwersa ng Shinlang na iyon na sumuporta sa walang silbing prinsipeng iyon paano na, mas maigi raw na siya lang dahil maaari naman siyang magsinungaling at mangako ng anuman, subalit ito hindi. Well sambit ni Viscount Wang sa kanyang isip iyon daw ay totoo, ang Crown at Third Prince ay nag-issue na ng ban kay Shinlang kaya talagang siya ay hindi maaaring magpakita doon. Sa puntong ito ay nagpaalam na si Wang Bi at ilang sandali pa, ay narating niya na ang residence ni Prince Ningxing o residence ng Marquis of Changping. Nang may baba ang mga kahon ng mga gintong barya ay agad na ibinigay ni Jiang Han ang bote ng Golden Blood, si Wang Bi naman ay hindi na nagsayang pa ng oras at ito'y ininom na. Sa muli sa kanyang katawan ay nakaramdam ng matinding pagbagzo ng enerhiya grabe sambit niya sa kanyang isip ang effects ay napakamakapangyarihan napakalakas umano'y pakiramdam niya, hindi kayang i-contain ng langit at lupa ang isang mighty na tulad niya. Ang atensyon ay natuon sa 400 cat ties na stone lock na nasa sulok agad na inangat, labis na ikinatuwa ang naging resulta. Hahahatawan niya ang 400 cat ties na stone lock ay napakadali lang para sa kanya na i-lift gamit ang isang kamay umano'y sa lakas na ito, ang martial exam ay magiging effortless lang para sa kanya. Gayunpaman ang hindi niya alam ang stone lock na ito ay isa lamang false weight stone lock, na espesyal na ipinagawa ni Shinlang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shinlang na pagkatapos nitong mainom ang last third ng Golden Dragon Blood ang naging pag-increase ng lakas nito ay limited lang gayunpaman, ito ay nagbibigay sa user ng endless na energetic feeling. Illegitimate Sun Wang Lin sambit ni Wang Bi sa kanyang isip papaano pa ito makikipag-compete sa kanya ngayon ang ito ay makipaglaban sa kanya sa titulo, ito raw ay magpatuloy sa pangangarap. Benefactor Shin luhod niya ang buhay niya ay iniligtas nito ang kanyang family, ay iniligtas din ito. Kung kaya magmula ngayon ito raw ay kanya ng benefactor kahit na ano pa man ang orders na ibigay nito kahit na iyon pa man ay pagsulong sa apoy o sa mga patalim, siya ay hindi sisimangot. Sinabi ni Shin lang na siya ay mayroon lamang dalawang request, una wag nitong ilik ang sekreto patungkol sa Golden Dragon Blood at wag mag-show off, dahil lang sa ito ay naging mas malakas na ngayon. Oo tugon ni Wang Bi sabay dugtong sa kanyang isip na papaano naman ba iyon magiging posible, syempre siya raw ay magyayabang dahil sa ang isang taong hindi magmamalaki, maihahalin tulad lang sa pagsuot ng magarang damit sa gabi. Pangalawa dugtong ni Shin lang sa kritikal na sandali kailangan nitong tumindig sa tabi ng Fifth Prince no problem sabat ni Wang Bi umano'y magmula ngayon, siya na si Wang Bi ay tao na ni Prince Ningxing. Gayunpaman idinugtong sa kanyang isip na once na siya ay humakbang palabas sa pintong ito, sino pa raw ba ang may pake kung sino ito? Ano si Ningxing ang fool na iyon gusto nitong siya'y manampa ng katapatan doon pues ito raw ay mangarap, ilang araw mula ngayon siya ay papanig either sa Crown Prince o sa Third Prince. Fine lahad ni Shin lang kung ganun ito raw ay maaari nang umalis ngayon salamat Young Master Shin tugon ni Wang Bi siya nga pala dugtong ni Shin lang tandaan nitong wag gumalaw ng babae sa loob ng isang buwan dahil kapag ka nagkaganon ang lakas na nagain nito ay maglilik patungo sa male vitality nito ano sambit ni Wang Bi sa kanyang isip wag gumalaw ng babae umano'y kung ganon, ano pa ang silbi ng buhay. Nagtanong kung talaga bang hindi maaari kahit na isang beses lang sumagot si Shin lang na sa isang beses, ay 10% sa lakas nito ang mawawala. Hasambit ni Wang Bi sa kanyang isip kahit na 20 o 30% pa raw ang mawala ayos lang siya ay makakapasa pa rin sa martial exam, iyon ay hindi magiging problema. Agad-agad ay tumakbo palabas idinugtong sa kanyang isip na siya ay naging napakamakapangyarihan na ngayon kaya syempre agad siyang magyayabang, siya ay mag-show off. Ilang sandali pa nang makaalis na si Wang Bi ay binuksan ni Shin lang ang mga kahon inilahad sa kanyang isip na ito pa lang ay ang simula ang idiot na Wang Bi na iyon ay tiyak na magyayabang ng walang pakundangan, at ang circle nun ay punong-puno ng mga wild acero. Mayayaman subalit ang mga katawan ay mahihina nangangarap na maging malakas ng walang effort maihahalin tulad sa mga gamers na gustong makakuha ng Dragon Slaying Sword pagkatapos lang na makapatay ng manok ang ganoong uri ng mga soccer sino pa raw ba ang scam niya kapag ka hindi niya kinuha ang pera ng mga iyon, siya ay makakaramdam ng guilt. Brother lang lapit ni Yun Mengzi tiyak na ma-offend daw nito ang lahat ng mga nobles ng capital dito subalit nagtanong lang si Shin lang, kung ito ba ay natatakot na ma-offend ang mga nobles ng Yu.
Sa patanong na paraan ay sumagot si Yun Mengzi na bakit naman ba siya mag-aalala patungkol doon siya ay isang imperial envoy ang mga nobles na iyon, ay hindi niya naman kailangan. Well tugon ni Shin lang siya rin naman ay ganoon din dahil kapag ka naging crown prince na si Prince Ningxing, siya ay aalis. Kung kaya ano pa ang pake niya sa kapalaran ng mga iyon ang mga iyon ay na-offend niya na noon, kaya bakit siya ay mag-aalala pang ang mga iyon ay ma-offend niyang muli. Umano'y sa mukha ng benepisyo ang alaala ng mga tao ay maiksi, soon ay makakalimot din ang mga iyon at muli niyang tatagpasin na para bang mga sibuyas. Honestly sambit ni Yun Mengzi siya raw ay hindi pa nakakakita ng taong kasing bold nito, ang eksena ay lumipat sa Chunmian Pavilion. Sa isang pribadong silid ay kakatapos lang ni Wang Bidam sambit niya sa kanyang isip bakit daw ba siya ay tumungo pa rito upang muling hanapin si Pinpin napakalinaw nung sinabi ni Shin lang na siya ay mababawasan ng lakas umano'y siya na si Wang Bi ay nanunumpang magmula ngayon sa loob ng isang buwan, siya ay hindi nagagalaw pa ng mga babae. Gayunpaman yung mukhang nawala sa kanya noon ay na-regain niya na sa ngayon siya ay sinasamba na ni Pinpin, siya ay hindi na si Wang Three Breaths. Oy sambit ng isang individual paglabas ni Wang Bi sa silid hindi raw ba't ito ay si Wang Three Breaths ano ito raw ba ay nakagain ng dagdag na breath sa araw na ito, at tumagal na ng 4 na breath. Ang individual na ito ay si Hua Xiong ang heir ng Count of Yangwo, kalabang mortal ni Wang Bi. Ang Hua at Wang family ay parehong mga military families ng Yu Kingdom. Ang Hua clan ay minsan nang naging pinaka-prominent gayunpaman sa kasagsagan nung huling succession struggle sila ay hindi pumanig kay Ning Yuan Xian, na siyang naging dahilan ng kanilang pagbagsak at pag-decline. Kinuha pa ni Viscount Wang ang posisyon na dapat sanay kay Count Huating bilang resulta, ang tanging posisyon lang na nahawakan ni Count Huating ay hamak lamang na third-rank idol post sa Privy Council. Hua Xiong sambit ni Wang Bi sa kanyang isip ang paglitaw nito ay sakto lang nung nakaraan maging arm wrestling man wrestling o sparring palagi siyang natatalo rito at siya ay minamock nito pagdating sa mga babae subalit ngayon ay iba na ang sitwasyon, kukunin niya ang kanyang paghihiganti sa gabing ito. Anong sinabi mo sigaw niya sabihin daw nitong muli, ito raw ay hinahamon niya. Nabigla si Hua Xiong sa kanyang narinig na patanong sa kanyang isip kung ang weakling ba na ito ay nakainom ng maling gamot sa gabing ito dahil hindi lang sa ito ay hindi tumakbo nang makita siya, ni ito pa ay nangahas na hamanin siya. Anong problema Wang Bi tugon niya ilang buwan na raw ba magmula nung ito'y huling makatanggap ng bugbog mula sa grandpa nito, at ito'y kating-kati ng mabugbog muli. Hua Xiong pasigaw na tugon ni Wang Bi siya raw ay binuli at hinamak nito noon subalit sa araw na ito ito'y pagbabayaran niya, ang atensyon ng mga tao ay natuon sa kanila. Idinugtong ni Wang Bi na sa gabing ito sa harap ng mga brothers at beauties na narito ano raw ba kaya kung sila ay magkaroon ng duelo ang sino mang matalo ay luluhod magkakautaw ng 3 beses at sisigaw ng grandpa, ako'y nagkamali. Natawa ang ibang mga young masters sa kanilang narinig sambit ng kalbo si Wang Three Breaths daw ba ay nalasing na at ito'y nangangahas muling maghamon ng duelo kay Hua Xiong, ito'y tinalo na ni Hua Xiong ng 12-dosenang beses. Sinabi ng babae na bukod pa dun sa tuwing nakakasalubong ni Wang Bi si Hua Xiong ito'y nabubugbog ni hindi nga nito kayang tumagal ng 3 moves dumugtong ang isa pa na mukhang gusto lang na maabuso ni Wang Bi, malamang na ito raw ay pagod ng mabuhay. Hihihingisi ni Wang Bi ito raw ang effect na gusto niya minamaliit ng lahat hinahamak ng lahat then bigla niya na lang unleash ang kanyang divine power tatalunan si Hua Xiong gugulatin ang lahat, kaaliwan ang kanilang pagkamangha. Tinanong niya si Hua Xiong kung ito ba'y magtatangka sumigaw si Hua Xiong na kung gusto na nitong mamatay, siya'y nakahandang ilibing ito ngayon. Sinabi ni Wang Bi na ang katagalang ay hindi sapat ito raw ay kanilang isulat, at ganoon na nga ang nangyari. Ang wager ay pirmado ng magkabilang panig ayon dito ang matatalo ay kailangang lumuhad magkautaw ng 3 beses at sa malakas na boses ay sumigaw na grandpa, ako'y nagkamali. At sa laban na ito, ang buhay at kamatayan ay hindi iko-konsidera. Agad na nag-call out ng pusta si Ning Qing 5-1 ang odds para kay Wang Bi at nang walang tumanggap, ay inangat niya ang odds sa 7-1. Forget it sabat ng isa ni mananalo raw ba si Wang Bi umano'y ang pastang ito ay hindi worth it, sapagkat ito'y maraming beses nang tinalo ni Hua Xiong. Young Lord sabat ng isa pa bakit daw ba hindi sila maaaring pumusta kay Hua Xiong upang manalo kung ganun tugon ni Ning Qing bakit hindi ito mag-open ng pusta kahit na gaano pa kababa ang odds hanggat mataas lang sa 1, ipupusta niya ang lahat ng kanyang pera.
Sinabi ng isa pa na ang pagkapanalo ni Huaxiong dito ay tiyak na, kaya kung sino man ang mag-open ng pusta para kay Huaxiong ay tanga. Ano sambit ni Ningqing, wala raw bang pupusto kung ganun, di bale na lang. Gayunpaman sa parehong sandali, ay bigla na lang naghagis ng isang supot si Wang Bi, siya raw ay pupusta ng 1,000 gold coins para sa kanyang sarili. Kidsambit ni Huaxiong sa kanyang isip, talagang ito'y nagtangka, ang pastang 1,000 ni Wang Bi ay agad na tinanggap ni Ningqing. Sa kanyang isip ay napatanong ang isang young master kung si Wang Bi ba ay na-provoke sa araw na ito. Ang utak daw ba nito ay tuluyan ng naglaho, sapagkat hindi lang sa gusto nitong mabugbog, gusto rin nitong magtapon ng pera. Sa sumunod na segundo'y hinampas na ang drum at ang duelo ay opisyal nang nagsimula. Si Huaxiong ay dali-daling sumugod. Wang Bi, sambit niya sa gabing ito, ito'y babasagan ng mga binti ng grandpa nito, ipapatikim niya rito ang lasa ng maging isang lumpo. Sa kasamaang palad siya ay tinadyakan lang sa sikmura ni Wang Bi kasabay ng pag-iwas, na naging dahilan naman ng kanyang agarang pagbagsak. Hindi makapaniwala ang mga young masters sa kanilang nasaksihan, habang si Ningqing naman ay nabigla sa taglay na bilis ni Wang Bi. Umano'y hindi lang sa nagawa nitong maiwasan ang atake ni Huaxiong, ngunit sa parehong sandali nagawa rin nitong makakonekta ng direkta. Si Huaxiong ay hinawakan ni Wang Bi sa damit, inangat at inihagis. Ang duelo ay nagtapos ng instant, at obviously si Wang Bi ang nanalo. Napatanong ang isang young master kung kailan pa naging ganito kamakapangyarihan si Wang Bi. Sa kanyang isip ay inilahad ni Ningqing na hindi lang sa ito ay bumilis, ang lakas din nito ay nagmultiply. Siya ay hindi makapaniwala sapagkat umano'y ito'y dating isang walang silbing basura na bumagsak sa unang round pa lang ng martial exam ni hindi magawang maangat ang stone lock, isang kahihiyan sa martial arts. Napatanong ang iba kung ito ba ay nagkaroon ng kung anong strange encounter, papaanong nangyaring sa isang araw lang, ito'y naging ganito na kalakas. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Wang Bi na talagang hindi nagsinungaling si young master Shin, siya ay hindi no niloko lumalabas, na mukhang talagang siya ay hindi na muna maaaring gumalaw ng mga babae sa loob ng 1 buwan. Young Master Wang, sambit ng isang babae, nagtanong kung anong uri ng encounter ang nakasalubong nito. Umano'y kanina lang ay pinagod nito ng husto yung isang maid at ngayon ay napakadali nitong tinalo si Huaxiong, nagtanong kung ano ang nangyari rito. Hahahatawa ni Wang Bi sabay hila palapit sa babae, inilahad sa kanyang isip na ang Golden Dragon Blood ay talagang marvelous, binago nun ang kanyang kapalaran. Umano'y magmula ngayon siya na si Wang Bi, ay aangat na't susuwayin ang kalangitan. Sa pasarcastic na paraan ay nagpasalamat kay Ningqing, tinawag na young Lord Fine. Tugon naman ni Ningqing, bukas ng umaga, ay ipapahatid niya na lang sa bahay nito ang pera. Hihihingi si ni Wang Bi sabay dugtong sa kanyang isip na ito'y nangangahulugan lang na nang walang ginasta, siya ay kumita ng 1,000 gold coins. Mga brothers, anunsyo niya, siya raw ay hindi uuwi sa gabing ito. Ang inumin ay sagot niya na, dahilan naman upang mag-cheer para sa kanya ang mga waldaserong young masters ng great houses ng Yu. Sa sumunod na panel ay makikitang naupo na sa mesa si Wang Bi kasama ang 3 mga young master, katabi ang isang beauty. Brother Wang, lahad ng isa. Ito raw ay nagpakita ng great might sa gabing ito. Ito raw ay incredible, yes indeed. Segunda naman ng isa pa, Brother Wang, ito raw ba ay nagkaroon ng kung anong uri ng adventure. Hasambit ni Wang Bi sa kanyang isip, kung ang mga ito ay magiging malakas din, papaano pa siya makakapag-show off, papaano niya pa masasample ang pagmumukha ng mga ito, kaya syempre, siya raw ay hindi magsasalita. Sinabi ng isa na si Brother Wang ay mayroong sariling mga sekreto, kaya ito'y wag nang i-press pa ng mga ito. Sila raw ay uminom na lang at wag nang magbitaw pa ng mga nonsense. Umano'y sa gabing ito, sila ay magsi-celebrate para kay Brother Wang. Thus sila nga ay nagsiinuman na at makalipas ang 1 oras ng malasing na si Wang Bi, ay muli na namang nangulit ang isa. Brother Wang, sambit nito kasabay ng pag-akbay, ang lahat daw ay curious kung papaanong nangyaring ito'y bigla na lamang nag-display ng ganoong uri ng kapangyarihan kanina. Hahahatawa ng nakainom ng si Wang Bi. Ang mga ito raw ba ay nagtataka kung bakit siya'y bigla na lamang naging napakalakas. Well, ito raw ay dahil sa binili niyang Golden Dragon Blood mula kay Shin lang, hahaha. Gayunpaman ang mga ito raw ay wag nang mag-isip pa sapagkat ang mga ito'y hinding-hindi pagbibilhan ni Shin lang. Ang totoo siya ay nakabili lang dahil sa special ties na mayroon siya kay Yun Mengzi. Dahilan upang siya ay bigyan ng exceptions ni Shin lang, siya'y binigyan ng 1 bote ng Golden Dragon Blood.
Nabigla ang mga laki sa layaw sa kanilang narinig ano talaga raw bang si Shinlang ay mayroong Golden Dragon Blood, ang akala raw ba nila iyon ay nang e-scam lang. Brother Wang sambit ng isa nagtanong kung magkano ang bili nito sa isang bote ng Golden Dragon Blood sumagot si Wang B na 6,000 gold coins isang buong 6,000, si Wang B ay tuluyan ng bumagsak sa kalasingan. Ang mga young master ay nagkatinginan sa kanyang isip ay inilahad ng isa na iyon ay napakamahal subalit worth it naman kapag ka nakainom ng isang bote ng Golden Dragon Blood ikaw ay lalakas ng instant, kaya ang 6,000 gold coins ay sulit lang. Pagsapit ng madaling araw ay lumipat ang eksena sa residence ng Marquis of Changping kung saan ganising ng isang servant si Shinlang, mayroon dong naghahanap dito. Mapapansin ding ang katabi ni Shinlang sa pagtulog ay si Princess Ningyan paglabas ni Shinlang, ay bumungad sa harap niya ang isang individual na nakatalukbong hanggang mukha, na para bang ninja. Hasambit ni Shinlang sa kanyang pagkabigla ang disguise na ito, ano ito raw ba ay upang maiwasang ito ay makilala ng mga tao ng Crown at Third Prince. Nagtanong siya kung sino ito at ano ang kailangan nito young Master Shin tugon ng individual siya raw ay mayroong dalang 6,000 gold coins dito, gusto niyang bumili ng isang bote ng Golden Dragon Blood. Ganito ang naging reaksyon ni Shin lang nang marinig ang 6,000 sapagkat ang original price ng Golden Dragon Blood ay 3,000 lang dapat hanggang sa umakyat sa 5,000 at ngayon bigla na lamang naging 6,000 obviously, si Wang B ang may kagagawan. Well lahad ni Shin lang kailangan niya raw ritong i-declare na ang effects ng Golden Dragon Blood ay nakadepende sa physique ng isa para sa iba ang effects ay magiging great, subalit para sa iba ay magiging average lang. Ano sambit ng individual sa kanyang isip hindi raw ba kaya na binabalak ni Shin lang na siya ay pagbentahan ng peke upang lokohin siya, muling nagsalita si Shin lang. Inilahad na para sa fairness ito ay kailangan nitong inumin on the spot kung effective kukunin niya ang pera nito subalit kung hindi, wala siyang kukuning kahit na isang barya. Si young Master Shin ay talagang isang gentleman lahad ng individual sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na kahit na ang mga samples ay hindi maaaring mag-leak out, ang lahat ay kailangang uminom on the spot. Thus ganoon na nga ang ginawa ng individual sa sumunod na segundo, ay nakaramdam ng pagbagso ng matinding enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Unexpected sambit niya sa kanyang isip ang effects ng Golden Dragon Blood na ito ay napakabilis pakiramdam niya siya ay sasabog ito raw ay napakatinding kapangyarihan, napakalakas na kapangyarihan. Ang atensyon ay natuon sa fake weight stone lock na nasa sulok agad na inangat, hindi makapaniwalang na lift niya nang walang kahirap-hirap ang isang stone lock na mayroong timbang na 400 cut-ties gamit lamang ang isang kamay. Amazing ang Golden Dragon Blood ay genuine ang 6,000 gold coins ay napaka worth it woohoo father ipapakita niya raw rito magmula ngayon, siya na ang pride nito. Si young Master Shin ay talagang divine baling niya sa Bipalm teka lang pighil ni Shin lang young Master Shin sabat ng individual sila raw ay magkita na lang muli, wala nang bagay pang kailangan nilang pag-usapan sa ngayon. Idinugtong sa kanyang isip na hindi nito maaaring malaman ang kanyang identity o mag-expect na siya ay susuporta kay Prince Ningxing ang business ay business, at ang stance ay stance. Sinabi ni Shin lang na mayroon siyang isang piraso ng advice sa loob ng isang buwan hindi ito maaaring gumalaw ng mga babae kapag ka ito ay gumalaw ng isang beses, ang effects ng Golden Dragon Blood ay mababawasan ng 10%. Good to go ng individual salamat young Master Shin umano'y kung ganon, siya raw ay aalis na. Thus ganoon na nga ang dali-dali niyang isinagawa sa lansangan ng capital ay inilahad sa kanyang isip na ang kanyang speed, ay bumilis na rin ng husto. Siya ay napahinto sa Chunmian Pavilion napatanong sa kanyang isip kung bakit ba pakiramdam niya nag-aalab ang loob ng kanyang katawan gusto niyang pumasok subalit hindi maaari, sapagkat sinabi ni Shin lang na siya ay hindi maaaring gumalaw ng babae sa loob ng isang buwan sa kasamaang palad, ay hindi niya rin napigilan ang kanyang sarili na pumasok. Pagkatapos nun si Shin lang ay na-overwhelm, wave after wave ng mga nakamaskarang individual ang dumagsa sa residence ng Marquis of Changping hinahanap ang kanyang presensya. Sa kanyang isip ay inilahad ng isang young master na hindi niya maaaring i-reveal ang kanyang identity dahil kapag ka nagkaganon tiyak na dudurugin ng Crown at Third Prince ang kanyang pamilya, ganoon din naman ang nasa isip ng iba pa. Nang makita ang mahabang pila ay lumuwa ang mata ng isang maid na patanong sa kanyang isip, kung bakit mayroong napakaraming strange na mga tao rito.
Bote after bote na gawang makabenta ni Shinlang ng Golden Dragon Blood, ang ginto ay bumuhos ng walang tigil at kahit na mayroon pang sumubok na mag-cheat, ay napakadali niya lang na nasusugpo. Fake sigaw ng isa, ang Golden Blood na ito ay peke, ito raw ay walang anumang effects. Hasambit ni Shinlang sabay utos sa kanyang mga guards na hubaran ng damit at maskara ang isang ito at itapon palabas, ang tono ng individual ay agad na nagbago. Aheheyang Master Shin, sambit nito, ito raw ay gumagana, siya raw ay nagbibiro lang sa kanyang isip, ay inilahad ni Shinlang na ang mga wild aserong ito ay nagsusuot ng maskara upang itago ang kanilang identity, which is saktong-sakto lang para sa kanya, ito pa nga ang pinaka-preferred niya. Isang buwan mula ngayon ang effects ng Golden Dragon Blood ay maglalaho ng tuluyan, kaya ang mga ito'y wag nang mangarap pang tumungo sa kanya upang magreklamo dahil ang mga ito'y hindi niya binintahan ng Golden Dragon Blood, ni ang mga ito ngay hindi niya kilala. Ang pag-highlight ay isang bagay, subalit ang mga taong patay, ay hindi na makakapagkwento pa. Sumigaw na ang mga ito'y bibigyan niya ng huling piraso ng advice, subalit ang mga wild asero ay sumabat na sila ay hindi gagalaw ng mga babae. Awesome, sambit ni Shinlang sa kanyang isip, maging ang panghuling warning ay iniskip na ng mga ito. Makalipas ang 3 araw, si Shinlang ay nagsawa na sa monotonous work na pagbebenta ng Golden Dragon Blood sa mga wild aserong young masters ng mga great houses ng capital, kaya ang trabaho ay ipinasa niya kay Wulei at Shisan. Inilaan niya ang kalahati ng kanyang oras sa pagkarga sa kanyang bagong silang na anak at ang kalahati naman ay iginugol niya sa pag-conduct ng mga experiments, sinusubukang baguhin ang normal human bloodline, sa madaling sabi, isang experiment na nakalaan sa paghahanap ng sagot kung papaano maa-alter ang bloodline ni Mulan na dati niya nang ipinangako. Ang failure ay hindi maiiwasan, ang success ay accidental, kung kaya kahit na si Shinlang pa ay dumaan sa daan-daan o libo-libong failures, siya ay hindi susuko. Sana kayo rin. Lumipas ang 10 araw, ang napagkasunduang kalahating buwang deadline sa hari ay dumating, ipinakalat ni Shinlang ang balita patungkol sa pagka-sold out ng Golden Dragon Blood. Habang naglalakad patungo sa storage room kasama si Wulei, ay inilahad sa kanyang isip na ang Majesty ay nangakong hanggat siya ay makagather lang ng 3 milyon, si Prince Ningxing ay i-enfifth nun bilang duke ng Yu. Sa ngayon tiyak na sila ay kumita na ng mahigit sa 3 milyon, ang mga gintong ito'y kailangan nilang bilangin ng maigi, at pagdating niya sa storage room, siya ay nabigla sa kanyang nadatnan. Ito, pautal na sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay kabundukan at karagatan ng ginto. Nagtanong si Shinlang kung magkano ito, lahat-lahat sumagot si Wulei na 4.93 milyon, isang bagay naman na nagpalaki sa mata ni Shinlang. Muling nagtanong kung magkano, 4.93 milyon, emphasize ni Wulei. Insane, sambit ni Shinlang sa kanyang isip, ganito ang profit margin ng health supplements. Agad binigyan ng utos si Wulei na maghanda sa pag-transport sa lahat ng mga gintong ito patungo sa palasyo. Then isang shocking na eksena ang dumatal sa capital, ang mga mamamayan ay na-caught off guard, ang kanilang mga mata ay nasilaw ng instant.